lahat. Here, Jerome Jose from Buhay Ireland. And nagbabalik tayo guys and meron tayong nakilala actually. First time natin dito sa Buhay Ireland. Dairy farm sila guys. So never pa tayo nagkaroon ng dairy farm dito sa Buhay Ireland. This will be our first. And sila magsasabi actually. Sila magsasabi kung sino sila, paano sila napunta sa Ireland, or ano bang stories na meron silang pwedeng i-imbag, i-share sa ating mga kababayan dito sa Ireland at sa buong mundo. So, magandang story to kasi di bihira natin makakita ng magandang dairy farmer dito sa Ireland. Nagbo-boom na rin ang dairy farm sa Ireland actually. So, there's so many opportunities here sa Ireland na pwede nating pasukan in the future or kung meron man ngayon, hiring. So, why not na ngayon pa lang simulan na natin yung pag-interview, pagkausap sa mga kaibigan natin ganito. Alam mo malaking tulong 'to sa atin, sa ating mga Pinoy, kung saan man tayo nandoon and then makakapulot tayo ng magandang aral more likely sa kanila, inspiration nga sabi ko nga sa inyo. So, 'wag na natin patagalin siguro, tatlo ang ating guest for today. So, sila lang magpapakilala bawat isa sa kanila and siguro iba sa kanila bago, iba sa kanila matagal na. So, we'll hear their stories naman behind this. So, anyways, papasukin natin ang dairy farm ng County Meat. At ito na ang ating mga dairy farmer. Pasok po! Hello mga kabayan! Hello guys! Mga kabayan. Hello, Good evening, Jerome. Good evening, Good, Jerome. good evening po sa inyo lahat. Mukhang bagong, kauwi nyo lang po ba? Kakatapos ng trabaho, sa work. Ayun, galing kayo sa work. So, pinagbigyan tayo nila actually na makausap pa tayo kahit mong pagod na to mga to. Ewan ko, kumain na sila pero mukhang malalakas pa at maliliksi pa hanggang ngayon. Pero anyways, start po tayo kay Kuya Kirk sa aking left na nakaputi. Ito si Kuya Kirk and then kayo na po magpakilala from you Kuya Kirk kung sino kayo. Hello, ako po si Kirk Allen Ilorian. Galing po ako ng Cagayan de Oro. I'm here in Ireland 4 years and I think 5 months. 4 years and 5 months. Yes, Okay. nag-start ako ng 2021, January 2021. Nag-aral po ako sa USTP Claveria ng dairy farm short course. Actually 6 months lang siya dati pero ngayon parang mas mataas na siya. Okay. So, may experience ako doon for 2 years. Tsaka ako Okay. nagpunta rito. Yun. Yun yung experience ko. COVID time, pinaprocess yung papers ko, yun. Okay. So may ano pala kayo Kuya Kirk, no? Medyo may medyo. ano ba ta? Hindi naman sagabal. O parang gano'n, sabihin natin naging sagabal naman talaga ang COVID sa ating lahat eh. Naging break 'yun para sa ating lahat. Pero good pa rin naman in some way. Ng papers. Oo. So yun si Kuya Kirk and then yung nasa gitna po natin bago tayo pagpatuloy yung buong storya ni Kuya Kirk at ng iba. Sino po yung nasa gitna natin? Pakilala po tayo. Hello mga kabayan. Ako pala si Brian Antasio from Cagayan de Oro also. Kumuha ako ng short course sa Claveria din. Parehas kami ng school na kinuha. Short course lang. 6 months lang yun sa akin dati. Tapos pagtapos kong mag schooling doon, nag-apply ako ng dairy farm sa Saudi for 2 years. Sa Almarina company, and then after ko matapos yung kontrata ko, nag-apply agad ako to New Zealand for 1 year and 1 year and 9 months. And then nagbakasyon ng Pilipinas, nagka-COVID time, nagsirado ang mga border, walang flights, and then terminate ako ng boss ko doon. And then natambay ng 1 year bago na pag-apply dito sa Ireland, and luckily nakaka 4 years na rin. Sabay-sabay lang kami nito ni Kirk na matagal dito sa Ireland. So yun po yung journey ko bago ako napunta dito sa Ireland. Wow. Pareho pala kayo ni Kuya Kirk na may COVID time, nag-aral pareho COVID, kayo. medyo mataas pa yung process namin dati. Kasi medyo COVID pa nun.
Then, Yes. ilan, 8 Oh, months, normally 8 months process yun bago kami nakaalis ng 8 months. Pilipinas. Ang dami kasing maraming sagabal eh. Paperwork and Nung documents hindi dati, basta-basta. Oo. So hindi, maraming pinagdaanan si Kuya Bray. Oh, that's good pero marami rin, pero ngayon nandito na kayo, masaya na kayo. And mukha naman nag-i-enjoy na kayo dito talaga. Alam mo Ay, yun, for 5 years na kumbaga. Lapit na. running 5 years na next year. Lapit na. Ayun. Citizen na to. Citizen na to, Malapit kumbaga. Padi na. At ito po si yung nasa tabi nyo, yung nasa tabi nyo, pakilala po tayo. Hi. Ako po si Alrian J. Luquias. Actually, same kami ng vocational course na kinuha. Pero na different timeline. Nung dumating ako I'm from Cebu. By the way, same sa kanila, COVID time ako. Pero nagkasalisi kami ni Kirk. Palipad na siya dito sa Ireland. Nagkaka-start ko pa lang ng training for 3 years. After a very long training time, pinalad rin. Nakakuha rin ng employer dito. Ayun. Yun ang nyo. Pero pa yun, hindi kayo 4 years, 4 years na ba? Sinabi nyo ba kayo na? 4 years ba? Or hindi pa naman? Ako, bago pa lang ako dito, Jerome. Bago. 7 months pa lang ako dito. 7 months pala? Fresh Actually, na first pala. October 13 yung arrival ko dito. October 30, very first pala kayo. So natututo kayo sa dalawa yung mga senior. Katabi niyo. Senior. Dami silang tinuturo sa akin eh. Seniority yan. Matututo siya paano magreklamo. Yung ba yung mga yung mga tinuturo paano magreklamo sa unang araw. Pero actually, advantage talaga pag may senior ka, Jerome, kasi may head start ka, may makaturo sa papers mo. Tama. Anong mga galawan dito. Unlike them, sila talaga yung nag-find out dito. Narinig ko sa story nila. Hindi, tama. Hindi. Maganda yun na hindi naman hindi lang naman sa dairy farm nga kayo. Lahat naman ng trabaho, may mga Pilipino tayo na may senior. Doon tayo natututo rin na magagandang work o paano gagawin, kumbaga strategy or ano ba tawag doon? Yung how yung para mapabilis na mapag-ang na rin sa mga katulad nating bago, di ba? Na gusto matuto galing sa kanila. So baga meron na silang alam na technique kumbaga. So okay, it's good na lahat kayo is nandyan na sa dairy farm. 3 lang po ba kayong Pinoy dyan sa dairy farm ngayon or meron pa kayong makasama pa? Actually, madami kami. Pero hindi ko nasabi kanina, Jerome, na kaya ako nakuha ng employer ko kasi recommend ako ng uncle ko sa farm. Okay. Hiring kasi sila. Okay. Uncle Actually, nyo. Yes po. Jerome, magitong farm namin, 4 kami na staff worker, tapos na isang manager. Actually, parang nandito na yung manager sa farm na to. Yung manager. Sabi ko sa inyo kanina. Okay. Okay. Dito kay Brian, parang isang farm lang, family-owned farm. Yung sa amin, parang kumpanya na, kasi dalawa yung farm ng boss namin. Okay. Isang lang pala kayo. Isa lang may-ari, pero ngayon may family farm na sinasabi nyo at company farm. Oo. Yung farm ko, yes. Yung farm ko iba sa kanila. Bali, parang kapitbahay lang na farm. Okay. Iba yung may-ari, ibig sabihin? Iba yung may-ari, okay. Kala ko kasi magkakasama kayo sa isang Pero lahat kayo for dairy farm, tama? Actually, nandito na si Jeb, yung farm manager namin, Jerome. Ang pangalan po? Alam mo pangalan? Si Jeb. Jeff. Manager. Pinoy po to, Pinoy? Ayun, farm manager nila. Hi, sir. Good evening. Ayun. Good evening din po, manager. Kamusta po tayo? Mukhang busy kayo. Ngayon lang kayo dumating. Oo, nandun ako sa kabila kasi. Okay. Nakatira. Nakatira kayo doon. Okay. Itong bahay ba na to is sa 3 lang, kay Kirk, Brian, at kay diba? Yan ba tawag yun? 3 lang ba kayo dyan? Dalawa lang sila ni Alrian. Okay. Ang dami nyo pala dyan Pinoy. Ilan po lahat ang Pinoy dito sa inyong lugar? Marami. May isa pa. Meron isa, Kapit bahay lang din.
Kapitbahay Kapit ba? namin. Hindi, ilan po Kapatid ko lahat? yan. Lahat kayo mga Pinoy dyan, Nana. Hello po. Ilan po Dito lahat sa kayo lahat Mindanao, totally? 1, 2, Mga 3, 4. More than 10. More than 10 na Tsaka, kayo dyan. may isang babae, anak ni Jeb. Oh, meron din. May Nagtatrabaho din babae po na as nagtatrabaho din sa farm. sa farm din. Oh, ang laki nyo pala dyan. Family, ano ba? Family and friends na kumbaga ang nandyan. Kayo magkakilala na kayo almost eh. Yes, actually parang nasa isang lugar lang kami sa Pilipinas eh. Oo, kasi isa, ano ba, magkakakababayan ba kayo sa Pinas? Almost Cebu, Cagayan de Oro. Tama ba? O Yes, may mga taga Manila? Walang taga Manila. taga Wala? Mindanao lahat. Taga Mindanao dito. Bawal Meron mga taga Maynila. pero wala dito, Jerome. Ano po? Meron kaming kasama na taga Maynila. Oh. Oh. Pero wala dito. Walang taga Batangas. Wala dyan. Ayun. So, pero Pero marami pa rin malapit lang, kayo. 15 minutes away lang. 15 Yung minutes farm niya. away. Okay. So, ibang farm na po ito. Iba na naman yung may-ari. Iba na naman, iba Iba na employer. naman. So, ito tanong ko na rin. Paano nag-start yung gano'n? Parang may connection yung mga kapitbahay o may-ari ng farm. And then, nagtawag-tawag na rin, meron akong in-hire dito from Philippines. O dahil narinig po ba ng kabilang company or kabilang dairy farm? Sige, gusto ko rin mag-hire ng mga Pinoy. Ganun po ba naging storya nito? Yes, Jerome. Actually, gusto nila yung mga Filipino workers. Kasi naririnig nila kasama nila yung mga hardworking na Filipino workers. Kaya Nice. ini-endorse, may mga agency, tapos meron ding mga direct hire. Sina Jeb, meron silang agency. Meron po. Kami, direct Si manager. hire kami. Okay. Okay. Yun. Yun pala. Gusto mo magandang ano pala to, no? Maganda na simulan natin dito sa Buhay Ireland kasi si manager pala is may sarili kayong agency talaga dito sa Ireland. Hindi. Tama po ba? Sa Ireland. Sa Ireland. Oo. May partner ba kayong agency sa Pinas din? Wala. Wala. So paano po yung paano po yung gawain nyo dito na may agency kayo? Paano po kayo kumukuha na po kayo ng Pinoy sa Pilipinas papunta diyan sa Ireland or paano po bang nyo? Through endorsement lang. Through endorsement. Okay. Endorse lang sa agency kasi gusto rin nila mga Pilipino eh. Okay. Pwede po ba namin malaman kung ano yung agency nyo? Para kung sakali man na naghahanap kayo or ano man, may gustong mag-work as a dairy farmer, may experience. Ano po ba yung pangalan ng agency? Farm Solution. Farm Solution. Ay, parang nakita ko doon po yung Farm Solution kung doon nagkakamali. Pero anyways, kasi ewan ko lang po kung alam niyo yung sa Kilkenny. May dairy farm din po sa Kilkenny, tama po ba? Oo, marami. Marami kami kasama doon. Yes. So anyways, kaya ko po nasabi yung kasi kausap ko yung ibang dairy farmers sa Kilkenny. I don't know, John Kutob po yata ang pangalan niya. Pero shout out kay John Rem! John Ren! Hello from Kilkenny. Kilala namin yan, Jerome. Tropa Ano po rin yun? yan dito. Tropa. So Kilala namin magkakilala yan, talaga kayo. What a small world pala. Konektado pala lahat kayo. Ibig sabihin, big family pala talaga to. Dairy farm. Okay. Kasi Kilkenny at saka dito. Okay, kasi ito kasi po yung naging istorya noon. Nagkita po kami dito sa Kildare and then one time nagpunta po kami sa isang pub and then doon po ko nakilala yung mga dairy farmer which is kasama si John. And then sabi ko namin, napag-usapan po namin, alam po ni John to, kung mapapanood niya to ngayon, na i-interview din na. Ako magkakausap, ipopodcast ko rin sila. We're just waiting for the right moment. Yes. And then syempre, mai-share din yung mga buhay nila doon. And then the same time, sabi ko kay Kuya Kirk, I will meet you down in County Meet soon in person para mas marami pa tayong pwede pag-usapan katulad nito na makakapag-share sa ating mga kababayan. At siyempre si manager, kung kailangan niya mag-endorse pa or whatever na pwedeng mga kababayan natin sa Pinas or around the world na may experience na baka lang mabigyan din natin ng tsansa na magtrabaho dito at mag-apply. Kasi ang tatanong ko talaga, paano nyo nagawa yung mga gantong bagay? Like, from agency sa Pinas and then ang dami nyo na dyan. So like, sobrang nakaka-overwhelm
yung sinasabi ko po sa inyo na ang ganda ng ginagawa niyong gawain. And then, marami na po ba nakakaalam ng farm solution, sir? Ganito kasi yan, Jerome. Yung Yes ako, experience ako galing New Zealand. Okay. 8 years ako doon. So, Po. nung nag-advertise dito sa Europe ng dairy, nag-apply ako. Okay. So pagdating ko dito, yun na, yung farm solution na sinabi ko, naghanap sila ng Pilipino. Ang hinahanap sa Mm-mm. farm solution, Mga experience talaga. So pagdating ko dito, yung mga farmers, kasi nakikita nila yung mga Pinoy, iba tayo magtrabaho eh. Tama po. Tama. Kung sa pantalon, Levi's tayo eh. Branded to. Iba talaga magtrabaho yung Pinoy. Yes po, tama. Totoo yan. Mm-mm. Ano tayo, pulido tayo eh. Pulido, Hindi tayo tama. umiiwan ng trabaho eh. Tama. Kasi yung mga puti, Yes iba po. yan. Pag tapos ng oras, wala na yan. Alis Tama. na yan. Tayo, Mm-mm. tapusin talaga natin. Hintayin natin na matapos lahat Mm-mm. at uwian tayong lahat magsama-sama. Okay. Yes. Tama. So- Apo. So yun ang yung Naging story istorya niya. ng nag-start Yes. Mm-mm. Nag- Kung ano bakit na, nag- dumami. bakit dumami yung mga Pilipino. Mm-mm. And then, yun nga po sasabihin ko kasi I don't think naman nakukuha yung mga dairy farmer dyan sa inyong lugar at sa Kilkenny, sabihin na natin, na hindi nila nakikita yung ganda at galing ng mga Pinoy all over the world. At sa inyo pa lang, example pa lang yan. And then, probably, they keep hiring, baka naghahanap pa nga talaga sila, di natin alam. And then, katulad nyo na napakasipag. Ang oras po ba ng work nyo is same like Monday to Friday or may weekend din kayo, like 7 or 8 hours work? Ganun po bang job? Kasi, Jerome, dito sa dairy farm, mataas yung oras namin dito eh. Okay. Kaya, maaga. Dapat, Maaga. yung early person ka kasi maaga mag-start ang mag-milk ng baka. Mm-hmm. So, mataas yung oras namin. Mm-hmm. Nag-start kami 5:30 tapos matatapos kami nasa 5:30 rin. 5:30. This is Monday to Friday po or hindi naman? Ang roster namin is 11:3. 11. 11 days straight tapos 3 days off. Okay. So may weekend, kasama po yung Meron weekend doon din sa ibang 11. 6-1. Nakadepende naman sa farm yan. Yung mga Depende roster. sa farm Okay. yan, yung roster. Okay. Oo, naka-roster na ganon. Kumaga binabalance din nila na may mag-off and then may papalit, ganon. Tama. Pero yung okay. Saturday at Sunday, easy day yon. Yung yung milking ka lang, pagkatapos nun, Mga balik 4 ka hours lang siguro ang trabaho sa Saturday at Sunday. Okay. So lahat po ba kayo ang work nyo is maggatas ng baka? Or may iba pa pong ibang job yung ibang Pinoy natin dyan? Mostly, mostly, number 1 talaga as dairy farmer ka, milking talaga. Yun yung pinaka-basic. Yun yung pinaka-basic na trabaho ng dairy farmer, milking ka ng baka. Tapos, after milking, depende na yan kung anong iutos ng boss mo, anong gagawin mo. Mag-drive ng tractors, mga ganun. Pero normally, Okay. everyday routine, milking number 1 talaga yan. Morning and Okay. afternoon. Morning and afternoon. Morning and afternoon. Dalawang beses. Okay. Yeah. 2 beses po. Even winter time, ganun din po ang nyo, ang gawain yung trabaho Yes. nyo, no? Mas Doesn't mahirap matter sa kung- winter time kasi may calving Yes. season. May Yung- carving yung season. Nagpapana kami ng mga baka Okay. sa winter time. Okay. But, Mas pero mahirap sanay na yun. po kayo lahat sa ganun. Siyempre, matagal na rin kayo dyan. Bukod kay yung 7 months pa lang te. Iniiyak lang yan. Oo, tama. Nakatikim na po siya ng euro, kaya hindi na iniiyak yan. Kinakatuwa pa nga niya yan eh. Diba? Ganun naman po talaga tayo mga Pinoy. nawawala yan Oo. pag may sahod na eh. Sahod Oo, lang yes hinihintay, po. hindi lang sahod. Tama. Sa umpisa lang po talaga. Lahat naman po tayo nagsimula na parang ang hirap naman ito. Hindi ko na kaya. Parang gusto ko na lang umuwi. Ganun po yung iba eh. Yung iba.
Pero once na nakakita na ng sahod, parang ginaganahan pa, baka wala, gusto pa mag-overtime kung meron eh. Alam niyo yun? Pero it's a good Tama. news. It's a good news na marami kayo dyan. Mukha kayong masaya lahat dyan. And kakapit-bahay kayo. Hindi man kayo magkakasama sa isang company o isang may-ari. Pero you are working, parang nakikita-kita pa rin kayo. May bonding pa rin kayo. More likely. Tama. Nakikita ko yun eh. Nag-build kami ng community ng mga dairy farmers eh. Oo. Kailan po nag-start tong dairy farm na community na ganito? Kasi for what I know po, di ko lang sure. Kasi I've been here in Ireland na rin, matagal na rin po. Pero ang more likely na lumalabas po is yung manukan, babuyan, at bakahan. Pero yung paggatas ng kailan po nagsimula to nag-boom? Na nangailangan sila ng mga 2019 yata. 2019. 2019. Oh. Sila Jeff Okay, yung first, Mm-mm. isa sa mga pioneer dito ng dairy. Okay. So ito yung nangyari 2019. Alright. So gandang news talaga to na more likely mag-aano pa to. Kakalat pa hindi lang sa County Meath, hindi lang sa Kilkenny. It can go more Marami than din. Sa other court, county. marami din sa Sa court. court meron. Oh, yun. Meron din, So, marami. Marami doon mga kaibigan natin. Pinoy. Okay. So, ang dami pala natin pwede pag-usapan next time pag gintong dairy farm. So, yun po yung gawain nyo, magbi-milk lang. May mga ano po ba, pag sa dairy farm, ano po ba yung mga struggle na nakikita nyo or problema kapag nasa work kayo? May ganun po bang eksena na nangyari sa inyong one time sa dairy farm? Weather condition, Jerome, yun. Winter time. Mga weather condition, rainy days, mga ganun. Kalbing. Yung frosty. Yun po yung mga frosty. Frosty. Kasi yung activity namin nasa labas eh. Yes. Hindi pareha sa ibang trabaho. Oo. So talaga yun ang kalaban nyo, no? Yung sa mga winter, lamig. Dapat kasi mentally and physically fit ka. Tama. Preparado ka sa mga ganyan na sitwasyon kasi Yes. ang weather dito, Paiba-iba. yung paiba-iba eh. Tama po. Four seasons in one day. Yes, tama po. 4 seasons in one day. Kasi sabihin ko lang sana, ang New Zealand, may mga nagtrabaho na sabi nyo kanina sa New Zealand. Iba yung New Zealand na weather and Ireland weather. So, may pinagkaiba. Malaki ang pinagkaiba po nila. Tama po ba? Sa akin, parehas lang. Sa akin, medyo iba. Mas malamig rito kasi nasa north ako ng New Zealand eh. Tapos, hindi masyadong malamig. Hindi masyadong mainit. Hindi rin masyado mainit. Okay. So, so mas maano Hindi rin sa lugar mo sa New Zealand. Oo. Paano po yung bakahan dito sa Ireland? Sa inyo na lang mismo, sa farm na pinagtatrabaho nyo. Ilang baka po ba ang ginagatas nyo? Sa akin, 500. 500? 340 kami ngayon sa farming ko. Okay. Sa akin, 192. Ang baka, okay. So, depende pala sa no? Pero same rate lang po yun. Same rate sa sahod. Kumbaga, kahit konti lang kay kuya, sa kabila, medyo marami. Same rate or may iba-ibang rate din po sa sahod? Depende po sa experience. Parang gano'n na lang po. Depende po sa experience nyo. Nakadepende sa experience. Pero may minimum yan. May minimum wage. Pero may minimum wage talaga. Okay. So talagang nakaano po yun, nakadepende lahat yan sa sa condition and experiences ng mga tao. Okay. Naging challenge po ba sa inyo kasi County Meath, medyo na po yan eh. Well, hindi pa naman siya probinsya pero medyo outside kayo ng County Meath, more likely hindi kayo sa mismong city. Medyo malayo kayo ng County Meath town. May challenge ba sa inyo 'yon? Na medyo malayo kayo doon na dito sa amin malapit lang kami. Malapit lang kayo. Yung mga grocery stores, mga ganon. Opo. Malapit May mga lang. ganon. Meron kayo, okay. Kasi 'di ba pag mga farmer po, medyo malalayo yun sa Oo, 'di ba po ba? Malayo sa city. Sa town. Yung mga pig farms siguro, Jerome. Ganon, malayo. Pig farms, yung nasa court. Yung nasa court po. Malayo talaga sila. No? Pero kayo, wala kayong ganong problema naman. Wala naman. Kahit ang Dublin, accessible naman sa amin ang Dublin. Malapit lang kami sa Dublin eh.
Very ano kayo nga accessible sa Dublin. Tama po. Yun nga, sabi nga ni Kuya Kirk kanina planong pumunta dito sa amin. Sabi ko, okay, pero Kildare kami. Kasi alam ko po yung Kildare. Magkaano po tayo? Magkaiba tayo ng, kumbaga, magkahiwalay. North kayo, south ako, parang gano'n, let's say. So, tatawid tayo pareho. Pero, yes, as I can see naman na mukhang mas maganda na talagang tayo next time, makilala ko pa yung iba. Bukod sa inyong 5, Yes. makilala ko pa siguro yung talagang yung sa akin nagwo-work. Para mas maganda yung usapan natin and then mas makilala pa namin yung ibang kababayan natin diyan. Kasi sabi niyo marami pa kayo. Yes, Eh, 'di ba? maganda yun, Kasi Jerome. 'di ba Marami pa. po ba? Marami pa tayong pwede pag-usapan and I'm happy naman sa nagiging resulta na nakakakuha si manager ng mga more Filipino. So far Filipino lang po ba ang hinahanap nyo or pwede mag-apply kahit sino sa agency nyo? Sa ngayon, mix na. Mix. Mix sila. Pero mas marami Kasi po yung Pinoy. ganito kasi yan, Jerome, yung problema natin sa Pilipinas, Yes po. yung processing ng mga visa, Yes. matagal eh. Matagal. So it takes 8 months to 1 year ang Yes. Kaya yung ibang employer, hindi na makahintay kasi gusto nilang nandyan na yung tao ba? Yes. I get it. Kaya yung iba, kukuha na lang sila ng experienced Filipino na nandyan na sa Japan or nandyan sa UK. Cross country na lang. Okay. Kasi pag Okay. Pilipinas direct, mahirapan ka talaga. Yes Kasi po. yung sistema natin, talagang May problema. ewan ko bang sa natin. May problema po. Tama po. Hindi po nawawala hanggang ngayon naman po yata yun pa rin na problema ng ating sa Pilipinas. O aminin po natin na kahit anong gawin natin tulong, kahit anong gawin nating i-push, pero hindi po talaga may something is wrong doon po sa Sayang yung natin. sayang yung yung mga Pilipino na nandoon na gustong pumasok dito na Yes. Opo. Kaya naiintindihan ko rin yung mga employer na they want, syempre, di sila makakapagintay kung 8 months or 1 year. Kasi kailangan na nila ng tulong, lalo na sa lugar nyo, let's say, kailangan na ng tao. Pero unfortunately, they have to give up and get another person nga po, sabi nyo, sa ibang, mas madali na nandito sa Europe or anywhere na wala na sa Ireland. Mas madali na makakuha. Pero hopefully, sana magbago pa rin na may mapadali sa Pilipinas para mas marami pa tayong matulungan doon na kababayan or kamag-anak nyo or whatever. 'Di ba po ba? Pagdating po sa pamilya, lahat po ba kayo nandito na yung family or nasa Pinas po yung iba? Ako nandito na yung wife ko, yung anak ko. So yung iba po nasa Pinas. Sa Pilipinas pero nag-apply pa kami ng visa, naghihintay na lang ng result sa immigration. Okay. Yeah, Same nice. din ako kay Brian. Waiting for result. Result din. Matagal-tagal din. Matagal-tagal pa rin. Opo, hindi. Ako lang naman po kasi matagal na rin naman kayo dyan. Nakapaghintay na kayo. More than, baka dito na kayo mag-stay talaga. Saka pa naman. At least may ba? Darating naman po rin yan. Darating na makukuha nyo na rin sila kasi for sure lahat kayo ang plano nyo. Iba is dalhin yung family dito kasama nyo na para mas maganda na alam nyo kaysa magpadala. Pero yung sahod po ba nyo is okay, sapat po ba para magpadala ng pera sa Pinas para sa pamilya? Sapat po ba yung trabaho nyo sa pagdating ng sahod? Sapat, sobra. Kaya Sobra pa daw sa kanya. Sobra. Binatag ito Binata Pang-diphead. Ganun. Pero happy naman po sila sa mga pinapadala nyo. Ano po ba ang sahuran nyo diyan? Weekly or quarterly or monthly? Fortnight sa amin. Minsan iba weekly. May weekly. Depende kasi. Depende pa rin. May monthly. May monthly din. fortnight. So depende po talaga sa lahat ng ng mga pinagtatrabaho nyo.
Yes, basta sa pasahod po ng ng maganda at marangal, okay naman kahit ano man siya, kung weekly or fortnight or monthly, Oo. wala naman pong problema do'n. Okay, yun nga po sabi ko nga sa inyo, it's just I want to talk to you guys na alam niyo yun, pagdating sa dairy, first time po namin dito sir na nakaka-interview or nakasama sa podcast na katulad niyo na mga dairy farm, and I'm so glad na nakausap ko kayo. And as I said kay Kuya Kirk, babalik po tayo, Buhay Ireland, babalik tayo diyan sa county meet, and we will talk more, and be with you guys Yes. para maano naman namin yung ma-feel namin talaga yung buhay ng mga dairy farm diyan sa county meet, which is napakasaya. And ganun sa ibang rin, ibang county rin po na meron ng dairy farm, which is baka kilala nyo lahat yan. For sure, kilala nyo yung mga magkakaano lang naman tayo dito, Halos. konektado. Ito na lang po siguro huling tanong ko. Noong nag-apply po ba kayo sa Pinas, how do you know na may ganito po na dairy farm? So, ano? Huh? Sorry? Ay, How did ano you yun? how did you yung paano po nalaman ng mga ito po yung iba, bukod sa inyo manager, bukod sa inyo na nag-endorse, meron ba silang ibang may iba ba na may mga nakita ba silang post sa Indeed or parang mga job offer sa Jobs.ie, Jerome. ano pa? Sa advertisement through jobs.ie. Meron dyan. Ayun. Sa jobs. Yun. Ayun, doon In-advertise nila yun. nakikita. Doon po nina-advertise. So nakikita po talaga kahit nasa Pilipinas sila, makikita rin nila yon na yung website na yan na may gano'n. Tama. Kasi jobs.ai is very legit na website yon na pwedeng mag-apply. Yes. Kahit sino, kahit nasa Pilipinas. So yun, okay, good. So anyways, siguro sir, mag-usap na lang ulit tayo sa susunod nating podcast, and just in case lang na may magtanong na mga kababayan natin dito sa dairy farm katulad nyo, pag ito na i-post na, maybe they can are you okay if let's say may magtanong po sa akin sa Buhay Ireland, are you willing po ba na i-entertain sila yung mga kababayan natin? Baka po may itanong sa inyo na may meron bang hiring, are you open for that discussion po ba sir? Yes. Walang problema. Walang problema yun. Actually, ginagawa naman talaga namin yan eh. Ayun. Para lang po sa mga viewers natin, para at least maintindihan nila na kung ano yung ginagawa natin, and then they might message me or they might message you kasi narinig na rin nila na farm solution, and makikita rin sa jobs.ie. So para magbukas lang ng Pero klaruhin lang namin, Jerome, hindi kami ang pumipili. Hindi po. Yes. Kinaklaro lang namin. Oo, hindi. Tama po yun. Apply sila doon na yung mga farmer ang pumipili or yung Yes. Kumbaga lang tayo dito, Kuya Kirk, is we are just sharing yung mga ganitong job offer na pwede nilang malaman. Yes. But pag may pagpili-pili katulad ng sinabi nyo, siyempre yung employer pa rin mamimili, hindi tayo. Yes. Kumbaga, tayo lang is magbibigay lang ng kaalaman sa kanila para magkaroon lang sila ng idea kung ano ba yung mga requirements, kung ano ba yung mga dapat nilang i-apply. Pag requirements, pag gusto nilang mag-work sa diyan sa dairy farm, may mga requirements po ba na minimum like CV, may experience ba, mas maganda po ba may experience, or kahit walang experience, ano po ba? Kailangan talaga may 2 years experience at least. Right, 2 years 2 po. years pataas. 2 years experience. 2 years pataas. And Paano po sir? Training. Kasi tanong ko na lang sir, total nandiyan na rin kayo. May mga nagtatanong po sa akin about sa experience. May experience no sila pero they have their own farm in the Philippines. But I don't know what kind of farm, like baka may farm lang sila, family farm. Is that counted as a experience? Depende pag siya, credited siya sa NDA, yung farm niya. Dapat naka-connect sa NDA yung farm niya. Okay. Para legit yung experience niya. Experience niya. Yes, okay. Kasi that's just to make it clear. Maipit ka dyan sa PUA pag Tama. tingnan nila yan. Tama. Dapat po talaga accredited lahat yan, na hindi lang basta-basta may farm ka lang. It doesn't mean na
yun na yun. Kailangan talaga mag-training, mas maganda mag-training talaga sa mga accredited na kumbaga training na place kumbaga sa Pinas. Kung gusto talaga nila na Sa magkaroon amin ng naman, Jerome, may school kami doon sa Mindanao. I-recommend ko yan. Okay. Kasi nandun galing Yes. yung sila sa, ano yun, sa USTPs. University of Southern. Hindi, dati Muscat yan sa Claveria. Tapos naging USTP na ngayon. Okay. Yun, So, yun kung yung yung sinong taga Mindanao dyan, sa may Misamis Oriental, pwede kayong mag-training sa Claveria, sa USTP. Yun, meron silang open doon na ano nito? Short-term course. Short-term course. Ng dairy farm Ng course. dairy farming. Sinong gusto mag-dairy farm dyan. Diyan Okay. kami nagsimula. Diyan doon kami po. galing. Diyan kami galing. So Yun yung kilala na pinakauna siya. talaga. Yun. At Yun, saka sa, yun, sa guys. L&D Yes. Farm. May farm dyan sa, sa Claveria. Shout out sa LND Farm, Ma'am Dan, Sir Lloyd. May Yun, farm dyan yun. na, Para makilala pa doon lalo. sila mag-training Yes. talaga. Pag-training, okay. Matanong ko lang po, may bayad po yung training? Kung meron how much po ba ang training? Ang sa USTP, Sa USTP, 20,000. 20,000. Short term, 20,000 short for term. 6 months. 6 Yan, months. for 6 months. Yeah. Okay. And may certificate sila Kasama makukuha after. Meron, po ba? meron Meron. silang certificate na makukuha. Okay, yun. For 6 legit yan. months, Legit yan 20K. na dairy farm assistantship na course. Okay, okay. So yun, 20K. Okay na yun. Matututo ka na within 6 months and then maghanap na lang ng experience somewhere experience. Experience. Tapos tsaka ka mag-apply. na mag-apply. Yun yung Tama. ganun. 2 years experience, kailangan talaga yon para mas maganda, mas mabilis, siyempre, kaysa magsimula sa bottom nga naman. Tama. Lahat naman ng trabaho kailangan may experience talaga. Mas maganda may experience. Meron, Okay, marami pong salamat sa lahat ng information na binigay nyo. For sure, may mga katanungan pa yung iba nating kababayan. Basta mag-message lang kayo dito sa Boy Ireland and then kausapin natin silang lahat. Balikan natin ulit sila. And sabi ko nga, hindi tayo may hinto. We will see them. We will make a schedule for them to meet them up in person. And is there a last word sa inyo guys na pwede nyo sabihin sa mga gusto na may mga experience na gustong mag-apply sa dairy farm? Any last word? Okay po na. Ako. Sa akin, para sa mga baguhan or sa mga gustong pumunta talaga dito sa Ireland, New Zealand, or Canada, sa ang sulok man na sa dairy farm, kailangan talaga first is ko talaga buo yung loob mo mentally, physically, kasi ang dairy farm stressful to pag wala kang alam talaga yung trabaho dito talaga palakasan. Labanan. Kasi minsan yung kakain ka ng hindi tama sa oras. Short time, yes. So, dapat ready ka dyan. Kaya kailangan talaga yung training sa Pilipinas, huwag nating palampasin yan. Training, kasi dyan mo makukuha yung yung idea na you're ready sa ganitong trabaho talaga. Kasi maraming umuwi talaga sa Pilipinas. Sumusuko Pag po. hindi nila kayanan yung Hindi ganitong na kaya. trabaho. Para hindi ma-waste yung pera, Yes. yung effort ng mga tao na involved. Yes. Mag-training ka muna. Para malaman mo kung kaya mo ba. Doon mo makita kung kaya mo o hindi. Yes. Tama po. So pag Sayang, kaya mo, ganun din. Pwede ka mag-apply. Apply ka na. Huwag natin sayangin Yun yung lang ang pagkakataon. advice ko sa mga baguhan. Okay, marami pong salamat, sir. And Kuya Kirk, any last message? Yun lang talaga mag-training ka para malaman mo kung kaya ba ng katawan mo or ng mind mo na mag-degree. Yes. Subukan mo muna sa Pinas, saka ka mag-abroad kasi maraming umuwi talaga So, yun lang, training. Mag-develop ng skills. Ganon.
Yung Okay, legit na thank you so training yung legit na ah, skills. tama. Marami kasing nagpipeke talagang tunay ito. Maraming nagpipeke, mga ganun. Totoo. Pagdating May nila doon, masabi lang, pagdating nila makaalis sa lang. Sila yung Yes. madaming nadadamay na Pinoy, ganun. Yes, tama po, tama. That's true. That's true. Kayo po Kuya Bri, any last message there? Sa mga aspiring na gusto mag-dairy Mm. tama naman yung lahat yung sinabi nila eh. Kaya idadagdag ko lang minsan na taasan nyo lang pasensya nyo. Mm. Pasensya talaga kailangan nyo rito as a dairy farm. Kasi minsan kasi marami nang tumatakbo sa utak ng boss nyo. Kaya parang nadadamay na yung trabaho, ugali nila. Mm. Ganun lang. Kayanan lang nila. Then, huwag muna isipin yung sahod. Yes. Kasi pag isipin nyo yung sahod, tapos ganito pala yung trabaho nyo, baka kasi iniisip nila, easy lang ba? Malaki sahod, pero Yes. easy yung pero hindi. Yes. Pero hindi. May kapalit talaga. May kapalit yung malaking sahod. Yun lang yun. Tama. Tama naman po. Nasabi ko tuloy. Mukhang mayaman na yata kayo dyan eh. Mayaman sa kaibigan. Mayaman sa utang. Hindi, wala tayo may Ang utang. advantage kasi dito sa farm, ano ko lang, Yes pa. para may idea ba? Yes Ang pa. advantage dito, may bahay kasi. Free. Kasama na yan free. sa package. Yung package na ano mo. Okay, nice. Ay, hindi man free, no? So package yan. So, Package. wala ka nang babayaran dyan. Okay. Na monthly or any. Ay, wala po talaga. Yung sahod mo, buo yan. Buo yan. Okay. Makuha mo buo yan. Yun yung advantage. Yun yung advantage. Kasi yung sa labas, ano ka pa, Magre-rent ka pa. magre-rent ka pa, Bayad ko may sasakyan pa kung ibiyahe mo. Dito, Yes, po. May farm car. ano ka na. Sulit Pwede mong na. lakarin kung malapit lang yung bahay. Yes. So, advantage yun. Advantage. Sa mga nag-dairy. Paano po yung mga Yun lang electric ang ano ko. bills? Paano po yung electric bills and well, more likely electric Kasama bills. sa package. Kasama na yan. Wala Package na yun. Si boss na Package- ang bahala dyan. package na. Tubig na, pagkain na lang talaga problema nyo. Sarili nyo pagkain. Pagkain Yun na lang. Pagkain na lang. Oh, okay. That's Oo. that's Itlog good. talaga That's good dito po na at saka naman. bigas. Wala, maganda. Itlog sa bigas yun. Mayaman Okay ka na sa yun. Pinas, pag ganun ulam mo rito. Totoo yun. Oo. Madali Tama. lang lutuin eh. Madaling lutuin. Oo. Madali. Malakas ka pa. Itlog eh. Maraming protein yung itlog. Tama po yung sinabi nyo. At least naiintindihan din ng mga kababayan natin na may gano'n din pala na libre kayo sa rent and bills, kumbaga sa ibang bills. Basta yung food na lang ang problemahin nyo. Ano po ba tayo sabihin ko? Any shoutout bago tayo matapos? Shoutout sa mga family nyo or whatever. Kung sino man gusto nyo i-shoutout. Ako, shoutout sa L&D Farm, Claveria. Yes! Big USTV Claveria. Diyan kami galing. Baby Farm. Roots. Diyan kami galing. So, thank you very much. Yan. Thank you very much, L&D Farm. Ma'am Dan, Sir Lloyd. Yan. Pudong. Okay. Sumisingit siya. Hindi naman kumakain na to kanina. Kumakain ko eh. Shout out pakita eh. Hindi, that's good. Kayo Brian, may shoutout ba kayo? Shout out pala dyan sa mga tropa ko sa Patag, Cagayan de Oro City. Kita-kits Yes. tayo next month. Maglalasing tayo next month, okay? Uwi pala Uwi kami kayo. next month. Lahat po kayo. Bakasyon na. Ayun, What? nice. Teka, matanong ko na lang, last question. Ilang, pag holiday po, paano bang 1 month holiday ba ang nyo? Or paano po ba ang holidays dyan? 28 Sa inyo. days paid. Okay. 28 days. Okay. Yun ang pay. Bayad. 28 days yung bayad, pero pwede ka Nice. magbakasyon ng 5 weeks or 6 weeks. 6 weeks. Pero 28 lang yung bayad, 28 days lang yung Bayad. bayad. 6 weeks in 1 year. Oh, nice. So kayo, gagamitin nyo na yung 6 weeks. Todo na. Ayan. Todo na. Masaya to. Wala 6 pa rin weeks. asawa, Jerome eh. Pa? Wala pa kasi asawa dito. Kailangan itodo yung 6 weeks.
Tutuloy na lang daw yung baka pagbalik nyo dito, baka may kasama na kayo asawa. Nabigla. So, mag-enjoy pala kayo sa holiday nyo, mag-enjoy kayo sa inyong bakasyon kasama pamilya at mga kaibigan. And maraming po salamat sa inyong lahat dyan sa dairy farm ng County Meat. And as I said, ulit-ulitin ko, hindi pa to ang huli. Ito pa lang ang simula natin na makilala ang ating mga kaibigan, kababayan at mga nakaka-inspire na tao sa Ireland na hindi natin nalalaman, ngayon lang natin nakikita na meron palang mga ganitong Pinoy na masaya sa trabaho na ginagawa nila, nakapag-share ng mga stories nila, and nakaka-inspire sila, guys. Tingnan niyo na sa lahat ng hirap may ginhawa naman sa dulo, di ba? And yes, maraming salamat sa ating manager at pinagbigyan tayo na makausap din natin si manager. Manager, magkikita tayo ulit. Sa opportunity. Salamat sa opportunity, Jerome. Wala pong anuman, and we will see each other in pagbalik niyo siguro, natin, schedule natin after your holidays. Yes, para may ibang kwentuhan tayo. Kamusta naman ang Pinas sa inyo? Kung may asawa na ba o araw-araw lasingan, hindi natin alam. Pero anyways, maraming pong salamat, and I just want to say thank you sa ating mga followers. Continue to follow our Buhay Ireland, and syempre mga ating mga sponsors. Thank you so much for all our sponsor. Hindi magiging okay ang Buhay Ireland kung wala ating mga sponsors, syempre. Pero anyways, guys, if there's any question or anything that you want us to answer you guys about this episode, please contact lang Buhay Ireland, and we'll make sure na masagot yung mga inyong mga katanungan. Ayun lang. Maraming salamat, and have a good day, and God bless to everyone. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.